EPP ICT 4, Term 1, Week 7. Let's learn about Spreadsheet Software, Microsoft Excel User Interface. Day 1, Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for the latest video. Have fun learning, kids! Mga kasanayan. Ang mga mag-aaral ay nakagagawa ng spreadsheet document. Layuning pampagkatuto. Ang mga mag-aaral ay: una, nagagamit ang iba't ibang commands at iba pang bahagi ng Excel user interface. Pangalawa, nakakapag-enter, edit, format, delete, at manipulate ng data at worksheet. Pangatlo, nagagamit ang borders sa worksheet. At pang-apat, nakapag-add, subtract, multiply, at divide sa pamamagitan ng Excel formula. Para naman sa nilalaman ng aralin, ang topic ay Spreadsheet Software. Ang mga ito ay Microsoft Excel User Interface, Microsoft Excel Borders, at Basic Formula or MDAS. Unang araw. Tayo ay magkaroon ng isang maikling balik-aral. Ano-ano ang mga mahalagang bahagi ng user interface sa word processing software, sa presentation software, at sa desktop publishing software? Nakita mo na ba ang user interface ng spreadsheet software? Kung ang sagot mo ay oo, sabihin kung ano ang software na ito at ilarawan ang user interface nito. May pagkakatulad o pagkakaiba kaya ang user interface ng word presentation at desktop publishing software sa spreadsheet software? Sino sa inyo ang may karanasan na sa paggamit ng Microsoft Excel? Ito ang logo ng Microsoft Excel. Magbahagi ng inyong mga karanasan at kung paano at kung saan ninyo ito ginagamit. Ano-ano ang kahalagahan ng paggamit ng spreadsheet software sa paggawa ninyo ng particular na task? Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Spreadsheet software. Ito ay nakakatulong sa pag-organize, pag-store, at pag-analyze ng data na makikita sa formang tabular. Ang sumunod naman na salita ay ang Microsoft Excel. Ito ay isang uri ng spreadsheet software. Sumunod ay ang user interface. Binubuo ito ng mga mahalagang bahagi ng Microsoft Excel. Gaya ng makikita ninyo sa larawan, ito ay may iba't ibang bahagi. Sumunod na salita ay ang borders. Ito ay mga linyang horizontal o vertical sa Microsoft Excel, gaya ng makikita ninyo sa larawan. Ang sumunod na salita ay ang formula. Ang Excel formula ay nagsisimula sa equal sign, gaya ng makikita ninyo sa illustration na naka-highlight ng pula. Ito ay nagsimula sa equal sign. Kaugnay na paksa bilang isa. Microsoft Excel User Interface. Ang Microsoft Excel ay isang halimbawa ng spreadsheet software na kasama sa Microsoft Office Suite. Nakakatulong ito upang makagawa, maiayos at masuri ang mga impormasyon. Upang makagawa ng isang spreadsheet document, kailangan munang malaman ng mga mag-aaral kung paano buksan ang Microsoft Excel sa kanilang computer. Kapag binuksan ang Microsoft Excel sa unang pagkakataon, ang Excel Start Screen o Home ay makikita. Dito, maaari ka nang makagawa ng bagong workbook. Maaari ding pumili ng template o kaya'y buksan ang isang workbook na nagawa na. Ang workbook ay isang Excel file na naglalaman ng isa at mas marami pang worksheets. Narito ang mga bahagi ng Excel interface.
Ang ilang bahagi ng Microsoft Excel interface ay makikita sa iba pang Microsoft applications, ngunit may mga bahaging eksklusibong ginagamit lamang sa spreadsheet. Ang mga ito ay ang cells, columns, rows, formula bar, name box, worksheet tabs, at iba pang mga commands na nasa Excel user interface lamang makikita. Ang larawan o figure ay nagpapakita ng mga mahalagang bahagi ng Microsoft Excel user interface. Pag-aralan natin ang mga bahaging ito. Ang bahaging ito ay ang Quick Access Toolbar. Ang bahaging ito naman ay ang Title Bar. Ang bahaging ito ay ang tinatawag na ribbon. Ang bahaging ito ay tinatawag na File Tab. Ang bahaging ito ay tinatawag na Name Box. Ang bahaging ito ay tinatawag na Formula Bar. Ang bahaging ito ay tinatawag na Select All Button. Ang bahaging ito ay tinatawag na Column Headings. Ang bahaging ito ay tinatawag na Row Headings. Ang bahaging ito ay tinatawag na Vertical Scroll Bar. Ang bahaging ito ay tinatawag na Horizontal Scroll Bar. Ang bahaging ito ay tinatawag na View Shortcuts. Ang bahaging ito ay tinatawag na Zoom Control. Ang bahaging ito ay tinatawag na Worksheet. Ang bahaging ito ay tinatawag na Sheet Tabs. Ang bahaging ito ay tinatawag na Status Bar. Ang bahaging ito ay tinatawag na Active Cell. At ang panghuli ay Sheet Tab Scrolling Button. Page Navigate sa worksheet. Makikita sa figure sa kanan ang tatlong worksheets. Sheet 1, Sheet 2, at saka Sheet 3. Ang default workbook ay mayroon lamang isang worksheet na may pangalan na Sheet 1. Ngunit maaari pang magdagdag ng worksheet gamit ang plus button. Makikita sa bahaging kanan sa ibaba ang plus button. Ang Excel ang magbibigay ng default na pangalan sa mga worksheet, ngunit maaari din itong palitan. Ituro ang pangalan ng sheet gamit ang inyong mouse. Halimbawa, ang Sheet 3 ang active worksheet. I-right-click ang mouse at lalabas ang bahaging ito. At piliin ang rename at i-type na ang bagong pangalan ng sheet. Sa figure, ang Sheet 3 ang active worksheet. Ang pag-enter at pag-format ng data ay ginagawa sa isang worksheet. Ang data ay maaaring numeric at non-numeric. Ito ay inilalagay sa isang cell o grupo ng mga cells. Ang isang cell ay pormang parihaba. Ito ang cell. Ito ay pormang parihaba. Ang isang worksheet ay naglalaman ng maraming cells. Active cell naman ang tawag sa cell na may matingkad na border na nakapalibot. Ito ang active cell dahil may matingkad ito na kulay. Ang bawat cell sa isang worksheet ay naglalaman ng address. Ang address ng cell ay binubuo ng column na letra at row na numero. Ang tawag dito ay cell location or cell reference. Halimbawa, makikita sa column na letra ang B, kaya ito ay tinatawag na column B, at row na numero, at ang row na 3. Ang cell reference ng active cell sa kanyang figure ay B3. Ang cell reference ay naipapakita sa name box. Ang ribbon. Ang ribbon ay gumagamit ng tab ribbon system at hindi ang traditional na menus. Ang ribbon ay naglalaman ng maraming tabs. Ang bawat tab ay naglalaman ng grupo ng mga commands. Ang bahaging ito ay ang ribbon. Ang bahaging ito ay ang ribbon tabs. At ito ay ang grupo ng mga commands. I-click lamang ang tab upang maipakita ang mga commands. Ginagamit ang mga tabs at mga commands na ito upang maisagawa ang iba't ibang gawain sa Excel. Ang ilang grupo ng mga commands ay mayroong arrow.
Ito ay ginagamit upang maipakita ang mga iba pang commands. Ang Quick Access Toolbar. Ang Quick Access Toolbar ay matatagpuan sa itaas mismo ng ribbon. Ito ang Quick Access Toolbar. Ito ay naglalaman ng mga common commands na hindi nawawala kahit anong tab ang piliin. Ang mga default na commands sa Quick Access Toolbar ay save, undo, at repeat or redo. Pwede pa ring magdagdag ng iba pang commands depende sa preferences ng gumagamit ng Excel. Upang makapagdagdag ng commands sa Quick Access Toolbar, una, i-click ang drop-down menu sa kanan ng Quick Access Toolbar. Pag-click, lalabas ito. Piliin ang command na gusto mong idagdag. Halimbawa, ang mga gusto mong idagdag ay spelling, email, at new. Pangatlo, ang napiling command ay maidadagdag na sa Quick Access Toolbar. Ang Worksheet View. Ang Excel ay may iba't ibang paraan upang i-view ang isang worksheet. Upang maipakita ang worksheet views, hanapin ang mga view commands sa kanang ibaba ng Excel window. Ito ang mga view commands na nasa kanang ibaba ng Excel window. Ang mga views na makikita dito ay Normal View, Page Layout View, o Page Break View. Ang Backstage View. Upang maipakita ang Backstage View, i-click ang File tab sa ribbon. Makikita sa ibaba ang mga iba't ibang bahagi ng Backstage View. Narito ang iba't ibang Backstage View. Ang unang bahagi ay Return to Excel. I-click ang arrow na ito upang bumalik sa active Excel worksheet. Ang pangalawa naman ay ang Home. Ang Home ay ang unang window na nagpapakita kapag binuksan ng Excel. Kung nasa Backstage View at i-click ang Home, ang makikita ay ang parehong window na unang makikita kapag binuksan ng Excel. Pangatlo ay ang New. Sa command na ito, maaring magbukas ng bagong workbook o pumili sa iba't ibang template. Pang-apat ay ang Open. Ginagamit ito kapag magbubukas ng nakasave na workbook. Panglima ay ang Info. Nagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa workbook. Pang-anim ay ang Save. Gamitin ito kung maaari nang isave ang workbook sa unang pagkakataon sa computer o sa kahit anong storage device. Ang Excel ang magbibigay ng default na file name. Pampito ay ang Save As. Gagamitin ang command na ito kung maaari nang isave ang workbook sa computer o sa kahit anong storage device. Maaaring ang user ang maglalagay ng file name nito. Pangwalo ay ang Print. Kapag i-click ang command na ito, maaari mong palitan ang printer settings at i-print ang workbook. Maaari ding i-preview ang workbook. At ang pangsyam, ang Share, Export, Publish, at More ay mga mahalaga ring bahagi ng Backstage View. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagsasanay na ito. Gawin ang mga ito. Una, i-click ang blank workbook para magbukas ng bagong spreadsheet document. Pangalawa, palitan ang ribbon display option sa Show tabs. Pangatlo, gamit ang Quick Access Toolbar, magdagdag ng New, Quick Print at Spelling commands. Pang-apat, magdagdag ng isa pang worksheet at palitan ang pangalan nito. Panglima, palitan ang ribbon display options pabalik sa Show tabs and commands. Pang-anim, isara ang Excel at huwag isave ito. Para naman sa gawain bilang isa, tukuyin ang iba't ibang bahagi ng Microsoft Excel User Interface. Panuto, kilalanin ang iba't ibang bahagi ng Microsoft Publisher User Interface sa pamamagitan ng paglagay ng label sa mga nakalaang box.
isulat sa ibaba ng figure ang paglalarawan sa gamit ng mga bahaging ito. Maaari ninyong i-pause ang video upang masagutan ang gawaing ito. At kung tapos na kayong masagutan ang gawaing ito, maaari ko nang ibigay ang mga sagot. Ang bahaging ito ay ang Quick Access Toolbar. Ito ay Title Bar. Ito ay Ribbon. Ito naman ay File Tab. Ito ay ang Name Box. Ito ang Select All button. Ito ay ang Sheet Tab Scrolling button. Ito ang Status Bar. Ito ang Active Cell. Ito ang Row Headings. Ito ang Sheet Tabs. Ito naman ang Column Headings. Ito ang Worksheet. Ito ang Formula Bar. Ito ang Vertical Scroll Bar. Ito ang Horizontal Scroll Bar. Ito ang Zoom Control. At ito ang View Shortcuts. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thank you for watching!